What's up mga idol? Chinese Taipei, lifetime ban na sa lahat ng FIBA Games. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Update lang muna tayo sandali tungkol sa komento ni Coach Yeng Guiao sa bagong PBA rules na 4-point play. Madalas ay hindi siya sang-ayon sa mga ibang rules, pero ngayon ay tila nagustuhan niya ang 4-point play next season. Ayon kasi kay Coach Yeng, okay rin naman daw na magkaroon ng ganitong innovation para mas maging maganda ang laro at magkaroon naman ng kakaibang bagay. Hindi naman daw masamang sumubok ng bago sa larangan ng basketball. Dati naman ay wala din 3-point play sa basketball, naisipan lang lagyan ito noong medyo tumitira na ng malayo ang mga players. Kaya naman ngayon ay mas okay daw ito dahil nga mas malayo na ang range ngayon ng mga players. Sang-ayon din ako kay Coach Yeng dahil mukhang mas magiging exciting ang basketball dahil magkakaroon ng kakaibang rules. Siguradong 1 to 2 years from now ay gagayahin na din yan ng NBA at iba pa. Pero teka, bago magpatuloy sa video, gusto mo bang makapag-enjoy habang nanunood ng paborito mong sports? Subukan ang 1xBet. Mag-register gamit ang promo code na RangerX1. Pwede ka agad makakuha ng 12,000 pesos bonus sa unang deposit mo pa lang. Kaya subukan na ang number 1 betting site na 1xBet. Samantala, pag-usapan na natin ngayon ang balita tungkol sa Chinese Taipei. Kahit anong tanggi pa ng ibang tao dyan, obvious talaga ang pangdaraya ng home team Chinese Taipei sa katatapos lang na Jones Cup Finals. Halatang-halata kasi na pabor sa kanila ang tawag ng mga referees, pati nga ang ibang mga players ng SGA ay hindi napigilan maglabas ng sama ng loob dahil masyado daw malala ang cooking show. Pinipisikal na ang mga players ng SGA Philippines pero walang pakialam ang mga referees, pero konting bangga lang ng mga players natin sa Chinese Taipei ay may foul agad, masyadong halata ang pangdaraya na ginawa nila. Kaya naman ayon sa multiple sources, kahit hindi daw involve ang FIBA sa Jones Cup, mapipilitan daw silang magkaroon ng investigasyon dahil mga national team ang involved dito at hindi pwedeng hayaan lang. Kapag napatunayan nga daw na nangdaya ang Chinese Taipei ay hindi daw sila magdadalawang isip na ipa-lifetime ban ang mga ito sa lahat ng FIBA-related games, tulad ng World Cup, qualifiers at pati na sa OQT. Sa tingin ko ay dapat lang talaga na maging ganito ang hatol, dahil obvious na obvious talaga ang ginawa nila. Sana ay lumabas agad ang resulta ng investigasyon para mabigyan na ng parusa ang Chinese Taipei sa ginawa nila. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang hatol mo sa nangyari? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.